David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 13:21. Sa sandaling ito, tahimik na nakatayo si David sa eskinita sa gilid ng Martial Arts Alliance, ayaw umalis ng mahabang panahon. Hanggang sa makarinig siya ng paggalaw ay nagmamadaling umalis si David. Pagkaalis ni David, hinabol din siya ni Zhu Jishan. Chief, kakaalis lang ni David, dapat ginamit niya ang space magic weapon para makapasok sa piitan. Pagkatapos ng ilang pananaliksik, sinabi niya kay Zhu Jishan. Magpadala ka agad ng isang tao upang palakasin ang mga depensa ng piitan upang maiwasan ang pagpasok ng mga instrumento sa espasyo. Malungkot ang mukha ni Zhu Jishan. Tulad ng iniutos. Agad na pumunta ang lalaki para tumira. Bumalik si Zhu Jishan sa bulwagan ng Martial Arts Alliance, laging malungkot ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, napakabigat ng kanyang puso at nakakapagsalita na siyang nagpapatunay na nauubos na ang kanyang oras. Sa mesa ni Zhu Jishan ay isang makapal na stack ng mga dokumento na may daan-daang pahina na puno ng pinakadetalyadong impormasyon ni David. Hindi sineseryoso ng naunang Zhu Jishan si David, kaya hindi niya pinansin ang pagsusuri sa kanya. Pero iba na ngayon, kailangan niyang malaman kung anong klaseng tao si David. Habang tinitingnan ni Zhu Jishan ang impormasyon ni David, may pumasok na grupo ng mga sekta. Ipinadala ni Zhu Jishan ang mga taong ito, kasama si Long Jingguo. Walang ibang layunin si Zhu Jishan na ipatawag ang mga ito, kundi ang magsanib puwersa para palayasin si David, mas maaga mas mabuti. Nang makaupo ang lahat, diretsyong sinabi ni Zhu Jishan, lahat, dinala kita dito sa oras na ito, para sa walang ibang layunin, para lamang pag-usapan kung paano mapupuksa si David, ang taong ito ay parang salmon, hulihin ang kabisera hindi mahuli. Gayon din, narito ang pinakadetalyadong impormasyon ni David, maaari mong tingnan. Ikinaway ni Zhu Jishan ang kanyang kamay, at kaagad na may nagbahagi ng impormasyon ni David. Tiningnan ito ng lahat ng detalyado, tanging si Long Jingguo lang ang nakabrowse dito. Salamat sa impormasyon ni David, maraming beses na niya itong sinaliksik. Makalipas ang mahigit 10 minuto, may kumuha ng impormasyon ni David at nagsabi ng may matinding hinala, sana sa pinuno, kakaiba ba ang buhay na ito ni David? Hindi ko inaasahan na palagi na lang siyang normal at ordinaryong tao. Bakit siya biglang lumabas ng kulungan? Parang ibang tao. Oo, nalaman ko rin na ang taong ito ay nakipaghiwalay kay Marky Wu sa loob lamang ng ilang buwan. Hindi ba ito kapanipaniwala? May sumunod naman. Ito ay tulad ng pagsakay sa isang rocket. Kahit na sumakay ka ng isang rocket, ang iyong mga kapangyarihan ay hindi uunlad ng ganoon kabilis. Ito ay masyadong kakaiba. Dapat mayroong isang sikreto sa David na ito. Napakagrabe, kahit ang pinakatalented na tao sa mundo ng martial arts ay hindi kayang umunlad ng ganoon kabilis. Si David ba ay ginagabayan ng isang eksperto? Pinag-uusapan ito ng lahat. Kabanata 13:22. Tahimik na pinanood ni Zhu Jishan ang reaksyon ng lahat at pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang tingin kay Long Jingguo. Master ng mahabang pamilya, ano sa palagay mo ang bagay na ito? Nagkaroon din ng festival ang Long family mo kasama ang David na iyon. I believe na research mo na siya, di ba? Tanong ni Zhu Jishan kay Long Jingguo. Sana sa pinuno ng alyansa na itong si David ay biglang naging malakas. Naisip mo na ba na ang kasalukuyang David ay maaaring hindi ang dating David? Ang impormasyon na mayroon kami ay mula kay David sa nakaraan, at ngayon ay maaaring ibang tao na si David. Mahiwagang sabi ni Long Jingguo. Nang marinig ang sinabi ni Long Jingguo, lahat ay natigilan, at maging si Zhu Jishan ay bahagyang napasimangot. Nang makita ang reaksyon ng lahat, nakahinga ng maluwag si Long Jingguo. Siyempre, alam niya ang nangyari kay David, ngunit hindi niya masabi sa iba na ito ang sikreto ng kanilang Long family. Dapat siyang umasa sa sikretong ito para pamunuan ang buong mundo ng martial arts sa Kyoto. Patriarch Long, ano ang ibig mong sabihin, itong si David ba ay sinapian ng masamang espiritu, at ang David na nakikita ko ngayon ay isang bangkay lamang? May nagdududang tanong. Imposible. Kung ang masamang espiritu ay pumasok sa katawan at si Mr. Shi ay nakausap ng maraming beses kay David, paanong hindi niya ito napansin? Agad na nagsimulang gumanti si Zhu Jishan. Itong si David ay mukhang nagagamit ng masamang kapangyarihan para ma-absorb ang kapangyarihan ng katawan ng ibang tao, kaya talagang posibleng sinapian siya ng masasamang espiritu. May nagsalita ulit. Okay, stop talking about this topic.
I'll find a way to verify if David has a evil spirit. I'm looking for you to work together and find a way to kill David as soon as possible. This guy is alive, sooner or later magiging scourge siya ng martial arts world natin. Mataimtim na sinabi ni Zhu Jishan sa mga tao ng pamilya ng sekta. Sana ang pinuno ng alyansa, di ba nagpadala ka na ng pumatay sa David na yon, na-miss ba yon? Tanong ni Long Jingguo. Nang marinig iyon ni Zhu Jishan, puno ng galit ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na magiging basura ang mga katawan ng manyika na iyon. Huwag mo nang banggitin, kung sino ang pumatay kay David sa pagkakataong ito ay mabibigat na gagantimpalaan ng Martial Arts Alliance. Ibibigay ko sa kanya ang kalahati ng trial resources sa susunod na taon. Si Zhu Jishan ay dumudugo ng husto, ngunit walang paraan. Nauubos na ang oras ni Zhu Jishan, at ang mga taong ito ay maaantig lamang sa pangako ng matataas na benepisyo. Sa katunayan, nang marinig ang pangako ni Zhu Jishan, lahat ay naantig. Tanging si Long Jingguo lamang ang nanatiling tahimik at hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng ilang salita ng pagpapaliwanag, natapos na ang pulong, at sa sandaling umalis ang lahat, bumulong si Zhu Jishan ng ilang salita sa tainga ng miyembro ng Martial Arts Alliance. Pagkaalis ng miyembro ng Martial Arts Alliance, bumalik siya pagkaraan ng ilang sandali at nagdala ng 2 tao, isang lalaki at isang babae, na mapatla at umaambon. Ang lalaki ay nakasuot ng manipis, napaka-straight-fitting suit, habang ang babae ay nakasuot ng masikip na leather jacket at pantalon na natatakpan ng kalahati ng buhok ang kanyang mukha. Ikinaway ni Zhu Jishan ang kanyang kamay at hiniling na umalis ang miyembro ng Martial Dao Alliance, pagkatapos ay tumayo at sinabing, "Kayong dalawa, maupo kayo. Sana sa pinuno, huwag kang magalang sa amin. Kung mayroon kang mga order, sabihin ito. Mayroon kang isang maliit na tilad sa iyong kamay at dapat naming sundin ang iyong mga utos." Sabi nung lalaking nakasuot. "Sige, sinasabi ko sa iyo na hanapin mo si David at alamin kung may masamang espiritu si David. Kung maaari, sirain ang masamang espiritu sa kanyang katawan." Sabi ni Zhu Jishan sa dalawa. "Ang lakas nating dalawa hindi makayanan ang David na iyon. Kung talagang sinapian siya ng masasamang espiritu, wala tayong kakayahang sirain ang masasamang espiritu sa kanyang katawan. May chip ka sa kamay mo at sinusunod namin ang utos mo, pero hindi ibig sabihin na mamatay tayong dalawa ng walang kabuluhan." Ibinuko ng babae ang kanyang bibig, at sa sandaling magsalita siya, si Zhu Jishan ay natigilan. Kabanata 13:23. Nang marinig ito ni Zhu Jishan, ang kanyang mukha ay namumula sa galit, at malamig siyang ngumuso, "Ang iyong Blood Corpse religion ay talagang basura, ang 7 puppet corpses ay hanggal, at kayong dalawa ay walang kakayahan. Anong sabi mo?" Ang mga mukha ng lalaki at babae ay lalong nagdilim, at ang napakalaking espiritual na kapangyarihan ay nagmula sa kanilang dalawa. Silang dalawa ay kabilang sa Blood Corp sect, at si Chifin Xingjun ang kanilang pinuno. Ang kanilang Blood Corp sect ay pangunahing nakatuon sa pagdadalisay ng mga bangkay, kaya kailangan nila ng maraming espiritual na kapangyarihan upang makontrol ang katawan ng manika. Sana sa leader, since that's the case, aalis na tayo. If you say so, I'll tell our leader. Nang matapos magsalita ang lalaki ay tumalikod na ito para umalis. Sandali lang. Mabilis na pinigilan ni Zhu Jishan ang dalawa. "Well, kailangan mo lang tingnan kung si David ay sinapian ng masamang espiritu, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay." Alam ni Zhu Jishan na kahit nasa kamay niya ang token, wala sa mga kultong ito ang talagang nakinig sa kanya. Nang matapos magsalita si Zhu Jishan, tumalikod ang lalaki at babae at umalis. Sa pagtingin sa likuran ng dalawa, si Zhu Jishan ay may malisyosong ekspresyon sa kanyang mga mata. Naglalakad si David sa mga kalye ng Kyoto. Bagamat hindi mailigtas si Sonia, hindi umalis si David. Alam niyang tiyak na hinahanap siya ng Martial Arts Alliance. Ang dahilan kung bakit tahasang gumagala si David sa mga lansangan ay para akitin ang mga tao mula sa Martial Arts Alliance. Bagamat hindi sapat ang lakas ni David para makipagkompetensya sa buong Martial Arts Alliance, ngunit nang harapin ni David ang mga masters ng Martial Arts Alliance, walang problema sa pagprotekta sa sarili. Sa partikular, nasa kamay pa rin ni David ang Chenkun Circle, at kahit matalo siya, madali siyang makatakas. Kaya naisipan ni David na akitin ang mga tao mula sa Martial Arts Alliance. Kung kaya niyang lumaban, papatayin niya ito. Kung natalo siya, tatakas siya. Sony nakasali sa Martial Arts Alliance, hinding-hindi niya gagawing mas mahusay ang Martial Arts Alliance.
Habang naglalakad si David na walang patutunguhan, biglang nakaramdam si David ng dalawang hininga. Gayunpaman, ang dalawang aura na ito ay mukhang hindi malakas at maaari lamang ituring na lakas ng maagang yugto ni Wazong. Maaaring ang Martial Arts Alliance ay nagpapadala ng isang taong may ganoong kapangyarihan upang patayin ako. Medyo nagulat si David. Sa mga unang araw ng Wazong, maaaring pumatay si David ng ilang tao sa isang suntok. Gayunpaman, hindi gumalaw si David, bagkus ay naglakad patungo sa isang lugar na kakaunti ang populasyon. Palapit ng palapit ang dalawang hininga, at gusto ni David na ipadala ang kanyang Divine Sense para mag-imbestiga, ngunit kalalabas lang ng Divine Sense, ngunit agad itong napigilan. Nagulat si David, at agad na huminto ang mga yabag sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkaraan, naramdaman na lamang ni David ang pagkalito sa kanyang ulo, at ang buong tao ay magulo, na para bang nainom siya ng sobra. Sa sandaling ito, tila may hindi mabilang na hindi nakikitang malalaking kamay sa paligid, na kumukuha kay David, na ginawang hindi makakilos si David. Dalawang beses na nagpumigla si David ngunit wala itong silbi, subukang baka hindi siya makalaya. Kumunat ang noo ni David, ngunit biglang lumiwanag ang kanyang isip at tila naiintindihan niya. Ang pagpigil na nangyayari ngayon ay eksakto kung ano ang naisip ni David sa kanyang isipan, isang senyales na ipinapadala sa kanyang katawan. Walang pumipigil sa katawan ni David. Nangangahulugan ito na ang isang tao ay gumagamit ng isang malakas na espiritual na puwersa upang tumago sa utak ni David at kontrolin ang mga iniisip ni David. Gayunpaman, napakalakas din ng espiritual na kapangyarihan ni David, at mayroon pa ring mantrang nagpapadalisay sa puso, kaya nalilito lang ang kanyang isip at malapit na siyang magising. Hindi lang mukhang matino si David at nagpupumiglas pa rin na parang nakulong pa. Sa sandaling ito, isang lalaki at isang babae ang naglalakad sa harap ni David, ngunit sila ay higit sa 10 metro ang layo mula kay David, at hindi sila nang ahas na lumapit kay David. Sa pagtingin sa dalawang taong biglang sumulpot, nakita kaagad ni David na ang dalawang taong ito ay sumusunod sa kanya sa lahat ng panahon, at sa paghusga sa kanilang mga hininga, sila ay paunang lakas ng yugto ng Wazong. Kabanata 13:24. Gayunpaman, ang lakas ng maagang yugto ni Wazong ay may napakalakas na espiritual na kapangyarihan, na nagpapahiwatig na ang pagmamanipula ng mga pamamaraan ng dalawang taong ito ay dapat na napakalakas. Sino ka? Kumunat ang noo ni David na nagkukunwaring nasasaktan at nagtanong sa kanilang dalawa. Mukha lang silang natigilan at hindi sinagot ang tanong ni David. Nakita ko na dahan-daang itinaas ng babae ang kanyang kamay, at pagkatapos ay isang malaking banal na kamalayan ang bumalot kay David, na tumatagos sa isipan ni David, na parang may hinahanap. Ilang sandali pa ay napakunot ang noo ng babae, tumingin sa lalaking katabi, at bahagyang umiling. Tumango ang lalaki, saka tumalikod ang dalawa at umalis. Wala ni isa man sa kanila ang gumawa ng anuman kay David, at hindi man lang sila umimik kay David. Sa pagkakataong ito ay nalilito si David. Gusto niyang pigilan ang dalawa at tanungin kung ano ang nangyayari. Itinuro ni David gamit ang kanyang mga daliri, ang buong tao ay tumalon at bumagsak ng matatag sa harap ng dalawang tao. Sa pagkakataong ito, ang dalawang tao ay natakot. Akala nila ay nasa ilalim ng kontrol si David, ngunit ayaw nilang humarap si David sa kanila. Nang makitang pinigilan sila ni David, ang babae ay nagmamadaling naglabas ng espiritual na kapangyarihan, sinusubukang mabawi ang kontrol sa isip ni David. Pero babae. Sa sandaling pumasok sa isip ni David ang espiritual na kapangyarihan, agad itong naputol ng isang gintong liwanag. Ano? Napasigaw ang babae, paulit-ulit na umatras ang katawan, at malaki ang pagbabago sa mukha ng lalaki, at dali-dali itong humakbang para alalayan ang babae. Napakunot ang noo ng babae sa sandaling ito, na may takot sa kanyang mga mata. Ikaw. Paano magiging napakalakas ng iyong espiritual na kapangyarihan? Masyado bang mahina ang sa iyo? Malamig na ngumiti si David. Nang marinig iyon ng babae ay agad na lumitaw ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi malakas ang kanyang lakas. Maaaring sabihin siya ng iba, ngunit hindi niya masabi na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay masyadong mahina. Dapat mong malaman na ang kanilang Blood Body Sect ay sikat sa mundo ng martial arts dahil sa espiritual na kapangyarihan nito. Kuya, sabay na tayo. Sabi ng babae sa lalaki. Tumango ang lalaki, at pagkatapos ay nagbitiw ang dalawa, at sinalakay ng mga alon ng napakalaking espiritual na kapangyarihan ang isip ni David. Sa pagkakataong ito, tila gulong-gulo si David.
Bagamat malakas ang kanyang katawan, ang kanyang pisikal na lakas ay walang kahit katiting na epekto sa kanyang lakas ng pag-iisip. Nang makita nilang dalawa na ang kanilang espiritual na kapangyarihan ay umaatake kay David, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago, ang kanilang mga mata ay blanko, at hindi nila maiwasang makahinga ng maluwag. Ngunit nang gustong samantalahin ng dalawa ang pagkakataong makatakas, nakita nila ang isang gintong liwanag na kumikislap sa isip ni David, na sinundan ni King Ming, na nagtaboy sa espiritual na kapangyarihan ng dalawang tao. Binibigkas ni David ang Chingxin mantra, at isang mahinahon at walang kapantay na espiritual na kapangyarihan ang nagsimulang sumaklaw sa katawan ng lalaki at babae. Ang ekspresyon ng dalawang tao ay lubos na nagbago, at sila ay naglabas ng desperadong espiritual na kapangyarihan upang labanan, at pagkatapos ay ang kanilang mga katawan ay mabilis na umatras. Parehong nagsasagawa ng masasamang sining, at ang mantrang ito na nagpapadalisay sa puso ay partikular na naglalayong sa masasamang sining, na ginagawang dalisayan ng mga tao ang kanilang mga puso ng may kaunting pagnanais at pinipigilan silang mabaliw. Huwag kang mag-isip. Ang babae ay pilit na nagpupumiglas at tila nasa sobrang sakit. David, bilasan mo at hayaan mo na kami o sabihin sa sect master namin na mamamatay kang pangit. Banta ng lalaki kay David. Sect master. Hindi ka ba taga Martial Arts Alliance? Inalis ni David ang Chingxin mantra at tinanong ang lalaki. Puno na ng malamig na pawis ang noo ng lalaki at ang buong tao ay parang kinagat ng libu-libong insekto at langgam. Kami ay mga miyembro ng Blood Corps Religion, at ang aming pinuno ay si Seven Fin Xingjun. Kung maglakas loob kang patayin kami, ito ang kalaban ng relihiyon ng Blood Corps. Hindi ka pababayaan ng aming pinuno. Malakas na banta ng babae kay David. Alam niya na kung hindi makontrol ng espiritual na kapangyarihan si David, silang dalawa ay walang kapangyarihang lumaban sa harap ni David. Paano ang pakikitungo ng dalawang wazong kay Wao noong mga unang araw? Kabanata 13:25. Kaya't magagalaw na lamang nila ang kanilang pinuno upang takutin si David upang hindi sila manggahas ni David na salakayin sila. Nagiba ang mukha ng lalaking katabi niya at galit na tumingin sa babaeng katabi niya. Hiniram ni Zuji siya ng 7 sa mga pupay na katawan mula sa kanilang blood body sect para lang patayin si David, ngunit pinatay siya ni David. Sa sandaling ito, kapag pinag-uusapan ng mga babae ang tungkol sa sekta, hindi ba ito mas makakainis kay David? Tapos wala ng pag-asa pang mabuhay silang dalawa. 7 masasamang bituin. Nang marinig ni David ang pangalan, isang malakas na layunin ng pagpatay ang agad na lumabas sa kanyang katawan, ang katawan ng manika na iyon ay nasa ilalim ng kontrol ng iyong sekta ng katawan ng dugo. Naramdaman ng lalaki ang matinding hangarin na pumatay kay David at alam niyang may masamang mangyayari. Ngunit tila hindi naiintindihan ng babae na darating ang sakuna, at tumango, oo, ang bangkay ng Popeye ay hindi maaaring pinuhin at kontrolin ng sinuman maliban sa ating Blood Corps sect. Mayabang pa ang babae, pero ang lalaki sa gilid ay nag-cremate na. Kung ganoon, mamamatay kayong dalawa ng walang sama ng loob. Dahil sinasabi ng Blood Corps sect ninyo na may pinakamalakas na espiritual na kapangyarihan, papatayin ko kayo ng may espiritual na kapangyarihan. Nang matapos magsalita si David, ang espiritual na kapangyarihan ay agad na sumilay mula sa kanyang isipan. May gustong sabihin ang babae, ngunit naramdaman niya ang paghiwa ng ulo, at agad na sumabog ang buong ulo niya. Hindi nakaiwas sa ulo ang lalaking katabi ko. Hindi ko alam kung mabubuhay ako o mamamatay. Tiningnan ni David ang dalawang katawan at malamig na ngumuso. Aalis na sana si David, biglang dumating ang ilang figure at huminto sa harap ni David. Tiningnang mabuti ni David at napansin na may dinala rito si Xingju mula sa law enforcement group. Ilang miyembro ng law enforcement team ang nagsimulang linisin ang dalawang bangkay, habang si Xingjun ay kumuha ng sigarilyo at itinapon kay David. Nagsindi ng sigarilyo si Xingjun para kay David, pagkatapos ay huminga at sinabing, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang gustong pumatay sa iyo ngayon, ngunit naglakas loob ka pa ring tumambay sa mga kalye ng Kyoto. Ito ay isang pagpapala, hindi isang kalamidad, ito ay isang kalamidad na hindi maiiwasan. Bahagyang ngumiti si David, Captain Xing, bakit ka biglang nagpakita? Kung saan may masamang magsasaka, nandyan ako. Ang dalawang lalaking ito ay mula sa Blood Corps sect. Sa sandaling makarating sila sa kabisera, magpapadala ako ng isang tao na susunod sa kanila. Itinuro ni Xingjun ang dalawang katawan at sinabi, medyo naguguluhan ako ngayon. Wala akong kinalaman sa Blood Corps sect. Bakit gusto nila akong patayin ng paulit-ulit?
Hindi maintindihan ni David kung bakit gusto siyang patayin ng Blood Corp sect. Si Xingjun ay tumingin kay David ng ganoon, ngumisi at sinabing, wala kang mga hinaing o galit kay Tian Shaman, ngunit nais kang patayin ni Tian Shaman Master Zhang Qing, bakit mo sinabi? Siyempre inutusan sila ng iba. Ang mga taong ito ay mga pawn lang, at dadami pa sila sa hinaharap. Sinundan ni Xingjun si David para magpaliwanag, habang bahagyang nakasimangot si David, hindi kaya nasa Martial Arts Alliance ang lahat ng mga tagubilin. Paano pagsasamahin ang Martial Arts Alliance sa napakaraming masasamang magsasaka? Ang Martial Arts Alliance ay isang organisasyong kusang binuo ng mga aristokratikong pamilya sa iba't ibang lugar sa mundo ng martial arts. Sa oras na iyon, laganap ang masasamang magsasaka, at mas mabuting harapin ang mga masasamang magsasaka na iyon. Sa mga nagdaang taon, ang lahat ng masasamang magsasaka ay itinago, at ang Martial Arts Alliance ay naging pinakamalaking pribadong organisasyon sa mundo ng martial arts. Ngunit ang Martial Arts Alliance ay may kaugnayan sa masamang magsasaka at nagtutulungan pa nga, kaya medyo nalilito si David. Nang sumali siya sa Martial Arts Alliance, kakaiba ang pakiramdam niya nang makilala niya ang apat na masasamang magsasaka. Sa kasalukuyang mundo ng martial arts, walang pinagkaiba ang mabuti at masama, kaya ang mundo ng martial arts ay nangangailangan ng malaking kaguluhan. Hanggat ang tubig sa mundo ng martial arts ay maputik, magkakaroon ng malalaking isda. At ang sediment at tubig ay unti-unting naghihiwalay sa paglipas ng panahon, na isang proseso na kailangang maranasan. Sinundan ni Xingjun si David, pero ang sinabi niya, sinabi rin ni Mr. Shi. Si Xingjun mismo ay walang ganitong uri ng pangitain. Kabanata 13:26. Pagkatapos magsalita ni Xingjun, tumingin sa kanya si David na bahagyang singkit ang mga mata, so, ako ang gamulo sa martial arts world sa Kyoto, tama. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng martial arts ng Kyoto ay nakaranas ng maraming taon, at ang paghahati ng kapangyarihan ay malinaw na tinukoy. Kahit na anong sekta ang pamilya, sinusuri at binabalanse nila ang isa't isa, at walang nang ahas na tumalon at harapin ang buong mundo ng martial arts, at lahat sila ay lihim na umuunlad. Ngunit sinira ng hitsura ni David ang balanseng ito at nabaligtad ang mundo ng martial arts sa Kyoto. Sa sandaling ito, gustong maunawaan ni David kung bakit susuportahan siya ni Shi sa lahat ng dako. Tumingin si Xingjun kay David at ngumiti ngunit walang sinabi. Nang balanse ang mga katawan, inihagis ni Xingjun ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay sa lupa. Hiniling sa akin ni Mr. Shi na sabihin sa iyo na bukas ay magpapatawag siya ng isang pagpupulong ng sect family sa buong Kyoto martial world, at hiniling ni Mr. Shi na dumalo ka. Sabi ni Xingjun kay David. Kasama ba ako? Hindi ba alam ni Mr. Shi na gusto ng mga taong iyon ang buhay ko? Naguguluhang tanong ni David. Ito ang ibig sabihin ni Mr. Shi, sinabi ko sa iyo pero. Pagkatapos magsalita ni Xingjun, tumalikod siya at umalis. Si David ay mukhang walang magawa, hindi niya gusto ang ganitong uri ng malamanika na Panginoon. Ayaw mo ng maputik na tubig. Kung gayon, magsusumikap ako para lalong maging maputik ang tubig sa mundo ng martial arts. Ang mga mata ni David ay kumikinang ng maliwanag, at pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Samahan ng martial arts. Bago dumilim, hindi na hinintay ni Zhu Jishan ang balitang gusto niyang malaman. Dam, ano ba ang relihiyon ng Blood Corps? Hinampis ni Zhu Jishan ang mesa at nagmura. Nang makitang wala akong balita ngayon, tumayo si Zhu Jishan at naghanda na magpahinga. Sa sandaling ito, isang tao mula sa Martial Arts Alliance ang nagmamadaling dumating at nag-imbite ng imbitasyon kay Zhu Jishan. Si Zhu Jishan ay natigilan, sino ang nagpadala nito sa oras na ito, mayroon bang nagpadala ng mga imbitasyon sa gabi? Chief, ipinadala ito ng Protector Pavilion. Sabi ng isang Martial Arts Association member. Sa sandaling marinig niya na ipinadala ito ng Hufa Pavilion, dali-dali itong kinuha ni Zhu Jishan. Alam niyang may gagawin si Mr. Shi. Nang buksan ko ang imbitasyon, nakita ko na ang lahat ng mga pamilya ng sekta ng Martial Arts Alliance ay pupunta sa Dharma Protector Pavilion para dumalo sa pulong bukas. Sa pagkakataong ito, puno ng pagdududa ang mukha ni Zhu Jishan. Sa napakaraming taon, hindi pa niya nakita si Mr. Shi na sabik na makilala. Ipadala ang mga imbitasyon sa gabi at magkakaroon ng pagpupulong bukas. Kasalanan ba ni David? Bahagyang sumimangot si Zhu Jishan, at maraming bagay ang nasa isip niya. Kasabay nito, ang lahat ng maharlikang sekta ng Kyoto Martial Arts World ay sabay-sabay na nakatanggap ng imbitasyon mula kay Mr. Shi.
Ngayong gabi, ang mundo ng martial arts ay medyo magulo, at lahat sila ay nag-iisip tungkol sa mga intensyon ni Mr. Shi. Si Zhu Jishan ay hindi nakatulog buong gabi at tinipon ang lahat ng iba pang pamilya ng sekta sa Martial Arts League. Sinuri ng lahat kung ano ang ibig sabihin ni Mr. Shi. Nang maglaon, pagkatapos magtanong, nalaman ko na biglang nagpulong si Mr. Shi, dahil sa mundo ng martial arts, palaging may mga taong sumisipsip ng asensya at namatay kamakailan, at ang masamang magsasaka ay may malaking palatandaan ng paggaling, kaya't ang ginanap ang pagpupulong. Walang anumang relasyon kay David, at ang puso ni Zhu Jishan ay hindi mahinahon dahil sa pakikipagkita kay David. At narinig ni Zhu Jishan na inimbitahan din si David na lumahok sa paggunita, na ikinatuwa niya ng kaunti. Sa oras na iyon, nagtayo siya ng isang network sa paligid ng kapitbahayan. Hanggat pumunta si David upang makilahok, kapag siya ay lumabas ay huhulihin o papatayin niya si David ng tahasan. Ngayon ay medyo nababalisa si Zhu Jishan, kaya hindi na niya gusto si Mr. Shi. Siya ang unang sumalakay at pinatay si David. Kahit naparusahan siya ni Mr. Shi, hindi niya ito papatayin. Ngunit kung hindi niya papatayin si David, hindi niya mapapanatili ang kanyang posisyon bilang pinuno ng alyansa o baka mawalan siya ng buhay. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, kailangan pa ring patayin ni Zhu Jishan si David sa lalong madaling panahon upang mailigtas niya ang kanyang buhay. Kabanata 1327. Susunod na araw. Ang lahat ng mga tao mula sa iba't ibang sekta at pamilya mula sa Kyoto Martial World ay nagtipon sa Dharma Protector Pavilion. Para sa mga taong ito, malinaw na naiiba ang pulong na ito sa nakaraan. Kailanman ay napakaraming tao ang dumalo sa isang pulong ng sabay-sabay. Dapat mong malaman na mayroong daan-daang mga aristokratikong pamilya sa Kyoto Martial Arts World. At sa kanila, ang Martial Arts Alliance ay halos ikatlong bahagi ng bilang, at hindi lahat ng pamilya ng Zhongmen ay sumali sa Martial Arts Alliance. I wonder if Mr. Shi suddenly called us all together. Is there something going on? Narinig ko na ang mga taong nakaitim ay nagpapakita kamakailan. Maaaring ito ay ang muling pagkabuhay ng mga masasamang magsasaka. Mukhang hindi maiiwasan ang madugong bagyo. Ngayon ang mundo ng martial arts ay nakakalat, kung ang isang masamang magsasaka ay lumitaw, ito ay mahirap labanan. Lahat ay nagkukwentuhan at nakikipagkwentuhan sa isa't isa na naghahanap ng kanilang mga kakilala. Sa pasukan ng Protectorate Pavilion, tumingin sina Dong Liken at Dong Jiahao, na parang may hinihintay. Porter Jiao, imbitado rin ba talaga si Mr. Chen? Tanong ni Dong Liken kay Zhou Wuji. Kung tutuusin, si David ay isang tao, at hindi niya ipinapahayag na siya ay nagsimula ng isang sekta, at hindi pa siya nagpaparehistro. Sa makatuwid, ang mga individual ay karaniwang hindi iniimbitahan sa naturang mga komperensya. Siyempre, si Mr. Shi na mismo ang nagsalita. Tsaka, hindi ba sumusunod ang pamilya Dongmo sa pakay ni Mr. Chen ngayon? Bahagyang ngumiti si Zhou Wuji. Oo. Ang aking Dong family ay susunod sa halimbawa ni Mr. Chen, at si Mr. Chen ay maaaring gumawa ng anumang desisyon para sa aking Dong family. Mabilis na tumango si Dong Liken at sinabi. Hindi nagtagal, lumitaw ang figure ni David sa pintuan, at dali-dali siyang sinalubong nina Dong Liken at Dong Jiahao. Nang makitang talagang dumalo si David sa gayong pulong, maraming tao ang tumingin sa kanya. Boss, nandito si David. May bamulong sa tenga ni Zhu Jishan. Handa na ba kayong lahat? Tumingin si Zhu Jishan kay David na pumasok sa pinto, at pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses. Tumango ang lalaki, handa na ang lahat, pag-alis ni David, tiyak na mamamatay siya. Nagtakda na ng lambat si Zhu Jishan para kay David. Bagamat hindi siya nang ahas na kumilos sa pulong ng Guardian Pavilion, hindi nakatakas si David nang makaalis siya rito. Lumingalinga si David sa paligid at napansin niyang medyo madaming tao ang nandoon, marami sa kanila ang hindi niya kilala. Gayunpaman, ang mga taong ito ay natakot kay David. Sa panahong ito, ang pangalan ni David ay hindi kilala ng halos sino man sa buong mundo ng martial arts ng Kyoto. David, isa itong pagpupulong na dinaluhan ng iba't ibang sekta at aristokratikong pamilya ng ating Kyoto Martial World. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong dumalo? May imbitasyon ka ba? Sa sandaling ito, may biglang tumayo at nagtanong kay David. Ang taong ito ay isa ring sekta sa Martial Arts Association, kaya diretso niyang pinabangon si David. Ang dahilan nito ay walang iba kundi ang pagpapahayag ng sarili sa harap ni Zhu Jishan.
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tao ang tumingin kay David at marami ang tumuro kay David. Walang imbitasyon si David, ipinaalam lang niya ito sa salita mula kay Xingjun. Sa sandaling ito, apurahang gustong magpaliwanag ni Zhao Wuqi, ngunit ayaw niyang sumulong si Dong Likan, narito si Mr. Chen para lumahok sa ngalan ng aking pamilyang Dong, hindi ba? Ang aming pamilyang Dong ay ampon ni Mr. Chen sa hinaharap, na hindi kumbinsido, ay maaaring lumabas at magsanay. Sa tingin ko pagod ka na sa buhay. Maniwala ka man o hindi, kapag nakalabas ka na, hahayaan kong mawala kaagad ang sekta mo sa Kyoto Martial World. Tiningnan ni Dong Liken ang matinik na lalaki na may galit na mga mata. Ang pamilya Dong ay kayang tumayong mag-isa, at walang maglalakas loob na mangbuli kung hindi sila sasali sa Martial Arts Association. Dapat itong magkaroon ng sariling kapangyarihan, ngunit hindi ito maihahambing sa mga ordinaryong pamilya ng sekta. Ang mga salita ni Dong Liken ay agad na naging dahilan ng paglayo ng sect master, ang kanyang mukha ay naging pangit, hindi banggitin kung gaano kahihiyan ang kanyang ekspresyon. Kabanata 1328. Kung gusto talaga siyang sirain ng pamilya Dong, magiging kasing dali ng palad mo. Ako. Tinatanong ko lang kasi ganyan talaga, tapos mabuti naman. Napaupo ang sect master sa takot. Sa pagkakataong ito ay may nakakatuwang tunog mula sa paligid. Ang lalaking ito ay miyembro ng Martial Arts Alliance. Ngayon, pinapagalitan siya ni Dong Liken na parang aso, nakatumbas ng paghampas sa mukha ng asosasyon ng martial arts, na bahagyang hindi makaupo si Zhu Jishan. Patriarch Dong, nandito kami ngayon para sa isang meeting, hindi para magkunwari, ang Martial Arts Alliance ko ay hindi natatakot sa pamilya Dong mo ay kamangha-mangha. Sabi ni Zhu Jishan kay Dong Liken na may malamig na mukha. Kung hindi ka kumbinsido, subukan mo. I'm afraid your Martial Arts Alliance will fail. Si Dong Liken ay hindi natatakot. Saglit ding kinabahan si Zhu Jishan at biglang tumayo, at saglit na napuno ng pulbere ang eksena. Lahat, ito ang lugar. Kung maglakas loob kang gumawa ng gulo dito, makikita ni Mr. Shi kung paano mo ipaliwanag. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni Zhao Wuqi. Nang marinig na binanggit si Mr. Shi, umupo si Zhu Jishan habang hinihila ni Dong Liken ang isang upuan, Mr. Chen, maupo ka. Si David ay hindi magalang at umupo ng tuwid, habang si Dong Liken ay nakatayo sa likuran ni David. Sa pagkakataong ito, nakita ng lahat na ang pamilya Dong ay ganap na nasa panig ni David at naging nakababatang kapatid ni David. Ang eksenang ito ay nagpangit sa mukha ni Zhu Jishan. Siya ang orihinal na lambat ng langit at lupa para kay David, kaya kung madidagdagan ang pamilya Dong ngayon, hindi ko alam kung ano ang magiging resulta. Ang lahat ay nakaupo sa bulwagan, walang nagsasalita, ngunit si David ay malamig na tumingin kay Zhu Jishan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Nagdurusa pa rin mula sa Martial Arts Alliance, dapat makahanap si Sonya ng pagkakataon para patayin ang matandang batang ito. Gayunpaman, hindi man lang nilinggan ni Zhu Jishan si David, bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at mukhang medyo relaxed at nasisiyahan. Ang kapaligiran sa buong bulwagan ay nakatatakot na tahimik. Makalipas ang mahigit 10 minutong paghihintay, hindi pa rin dumarating si Mr. Shi kaya medyo hindi ito sigurado. Ang ilang mga tao ay nagsimulang magsalita sa mahinang boses. Lumipas ang isa pang 10 minuto, at sa loob ng kalahating oras, si Mr. Shia ay wala pa ring nakikita. Sa pagkakataong ito ay mas maraming nagsasalita, at ang mga boses ay palakas ng palakas. Mr. Shi, anong ibig sabihin nito? Bakit hindi ka pa dumarating? May gagawin ako sa bahay, hindi pa nangyari to. Mr. Shi is usually punctual, anong meron ngayon? Ang ilang mga tao ay nagsimulang medyo hindi nasisiyahan, ngunit nagreklamo lamang sila sa mahinang boses. Nakita ni David na hindi pa nagpapakita si Mr. Shi, at bahagyang nakataas ang kanyang bibig. Mukhang naiintindihan niya ang gusto ni Mr. Shi. Okay, huwag ka nang magsalita, maghihintay si Mr. Shi kung hindi siya dumating. This time malakas na sabi ni David. Bumaba ang boses ni David at lahat ay napatingin sa kanya. David, isa kang magaling na aso ni Mr. Shi, hindi nakakagulat na pinuprotektahan ka ni Mr. Shi. Sa sandaling ito, ang patriarch ng maharlikang pamilya ng Martial Arts Alliance ay malamig na bumantong hininga. Sinubukan niyang humanap ng malinang kusa. Anyway, nung umalis si David dito, lahat sila gustong tanggalin si David. Bilang karagdagan, ipinangako din ni Zhu Jishan na sino man ang mag-alis kay David ay makakakuha ng kalahati ng mga mapagkukunan para sa pagsubok sa susunod na taon.
Hahaha, magaling na aso yan. Nagtawanan ang audience. David, huwag mong isipin na kamangha-mangha ka, sa palagay mo ba kung papatayin mo si Ningdahay, hindi ka magagapi sa Kyoto. Marami kaming sekta at pamilya, at naging payapa kami sa isa't isa. Mula nang tumalon ka, ginawa mo nang tumalon ang Kyoto Martial Arts World. Kung wala ka sa likod ni Mr. Shi, buhay ka pa kaya ngayon. Nang makita ito, muling tinuya ng patriarka ng maharlikang pamilya si David. Malamig na tiningnan ni David ang lalaki at saka sinabing, "You deserve to kill me just because you're such a scumbag." Kabanata 13:29. Nang marinig ito ng patriarch ng aristokratikong pamilya, lumungkot ang mukha niya, "David, hindi kita kayang patayin ng mag-isa, ngunit mayroon tayong 12-dosenang mga aristokratikong pamilya dito. Kung gusto naming magsanib puwersa para patayin ka, hindi ba magiging madali?" Ang patriarch ng marangal na pamilyang ito ay naglakas loob na magsalita kay David ng ganito dahil may suporta siya kay Zhu Jishan at maraming miyembro ng Martial Arts Alliance. Scumbag? Kung papatayin kita, sinong maglalakas loob na pigilan ka? Malamig na singgal ni David, biglang inabot at pinalakpak ito. Napakabigla ng palad ni David, at walang inaasahan na kung maglalakas loob si David na kumilos sa ganoong sitwasyon, maglalaro lang ang iba. Kung gusto mong gawin ito, kailangan mong gawin ito pagkatapos mong lumabas. If you dare to do it sa venue, hindi ba courting death yun? Pero ginawa lang ito ni David, sinampal ng palad ang ulo ng sikat na patriarch at diretsyong tumama sa ulo, tumalsik ang dugo, at agad na napuno ng dagwang aura ang buong bulwagan. Sa pagkakataong ito, bumagsak sa patay na katahimikan ang buong bulwagan. Napatingin ang lahat kay David na gulat, maging si Dong Likan ay walang exception. Sino pa ba ang maglalakas loob na mag-pipe? Hindi nakikilala ng kamao ko ang mga tao. Malamig na tiningnan ni David ang lahat at sinabing. Sa pagkakataong ito, nanatiling tikom ang bibig ng lahat, at walang gustong pukawin ang masamang bituin na si David. At ang matandang mukha ni Zhu Jishan ay namula sa galit, at isang mamamatay tao na aura ang agad na tumago sa kanyang katawan, at ang mga miyembro ng Martial Arts Alliance ay nagpakita rin ng isang mamamatay tao na aura. Si David ay nasa ilalim ng nakamamatay na aura ng mga taong ito, ang kanyang mukha ay hindi nagbago, ang kanyang puso ay hindi tumibok, at wala siyang kahit katiting na takot. Bumagsak ang mga mata ni David kay Long Jingguo. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Long Jingguo ay hindi nagpakita ng intensyong pumatay, ngunit tumingin lamang kay David mula sa gilid ng kanyang mga mata. Kung tungkol sa tiyuhin ni David, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nais niyang magmadali siya ngayon, patayin si Long Jingguo at iligtas ang kanyang ina. Naramdaman ni Long Jingguo ang lamig sa katawan ni David at dahan-daang ibinaling ang kanyang ulo, diretsyong nakatingin kay David nang walang ekspresyon sa kanyang mukha. Ipinatong ni David ang kanyang mga kamay sa mesa, sumandal ng kaunti at inilapit ang kanyang buong mukha kay Long Jingguo. Patriarch Long, sana mapangalagaan mong mabuti ang iyong kalusugan. Bibisitahin ko ang Long family mo sooner or later. Bahagyang namumula ang mga mata ni David, parang obsidian na mga mata na naglalabas ng malamig at mabangis na liwanag, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng walang katapusang pang-aapi. Bahagyang ngumiti si Long Jingguo, kung gayon, malugod akong tinatanggap, baka may gustong makita ka sa aming Long family. Nang marinig ito ni David, mas lalong lumungkot ang mukha niya, sandali lang, gagawin ko talaga. Hindi naintindihan ng lahat ang pinag-uusapan ni David at Long Jingguo, ngunit nang barilin lang ni David para pumatay, talagang hindi ito pinabayaan ng Martial Arts Alliance. David, naglakas loob kang pumatay ng mga tao sa ganoong lugar, nararamdaman mo ba na sinusuportahan ka ni Mr. Shi na gawin ang gusto mo? Bumangon ang mamamatay tao na aura ni Zhu Jishan, mahigpit na itinikom ang kanyang mga ngipin, at ikinuyom ng dalawang kamay ang kanyang mga kamao, umaasang maaatake niya kaagad si David. Kung hindi ka kumbinsido, maaari mo akong bigyan ng kilos. Ano ang pagkakaiba ng pagpatay sa isang tao sa eksena at pagpatay ng isang tao mula rito? Hindi ba't nag-set up ka rin ng web sa labas habang hinihintay akong pumasok? Malamig na tiningnan ni David si Zhu Jishan at mayabang na sinabi. Natahimik agad si Zhu Jishan nang magtanong si David, inilagay niya ang lambat sa labas para hintayin na patayin si David, pero paano malalaman ni David? Okay. Dahil sinabi mo iyon, hinihintay ko si Mr. Shi na dumating at bigyan ako ng karapatan sa Martial Arts Alliance.
Nang matapos magsalita si Zhu Jishan, hindi siya nagsalita, ngunit hinintay na dumating si Mr. Shi. Mr. Chen? Pinatay mo sa eksena, natatakot ako na narito si Mr. Shi, hindi mo ito maipaliwanag. Si Dong Liken ay nasa ibabaw ni David at bumulong kay David. Don't worry, paano mo nalaman na hindi ito ang gusto ni Mr. Shi na patayin ko? Bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni David. Kabanata 1330. Sa pagkakataong ito, nagulat si Dong Liken nang sabihin niyang hindi dumating si Mr. Shi. Paano kaya sinabi ni Mr. Shi kay David na gawin iyon? Ipinaliwanag ba niya iyon kay David noon pa? Ngunit hindi iyon makatuwiran. Sa ganoong mahalagang okasyon, nakagawa ng pagpatay si David, hindi ba ibig sabihin ay minamaliit niya si Mr. Shi? Paano kaya hinayaan ni Mr. Shi si David na gawin ito? Hindi naintindihan ni Dong Liken, at hindi na niya inisip pa. Ang kailangan lang niyang gawin ay sundan ng mabuti si David. Kung ano ang sinabi ni David, ginawa niya ang kanyang ginawa. Makalipas ang isa pang 10 minuto, mahalaga si Mr. Shi, at pagkatapos nito, si Xing Jun. Pagpasok pa lang niya sa bulwagan, naamoy ni Shi ang makapal na amoy ng dugo at mga hindi pa naprosesong bangkay sa lupa. Bahagyang kumunat ang noo ni Mr. Shi, pero hindi umimik, dumiretso siya sa main seat at umupo. Nang makita ni Xing Jun ang bangkay sa lupa, siya ang unang nagsalita, ano ang nangyayari? Nang magtanong si Xing Jun, mabilis na sinabi ni Zhu Jishan, Captain Xing, pinatay ni David ang lalaking ito. Nandito na ang bangkay. Sana makapagbigay ng paliwanag si Mr. Shi. Ito ang Guardian Pavilion. Ito ay isang pulong na ipinatawag ni Mr. Shi. Nakagawa si David ng pagpatay sa ganoong sitwasyon, hindi ba niya sineseryoso si Mr. Shi? Nagdagdag ng panggatong si Zhu Jishan sa suka at gustong makita kung paano ito pinangangasiwaan ni Mr. Shi. Ngunit sino ang nakakaalam, walang sinabi si Mr. Shi, iwinagayway lamang ang kanyang kamay, itapon ang katawan, simulan ng pulong. Tumango si Xing Jun at agad na inutusan ng isang tao na magtapon ng katawan. Sa pagkakataong ito, siya ay medyo nalilito, at si Zhu Jishan ay sumimangot. Matapos mapatay sa ganoong sitwasyon, hindi man lang nagtanong si Mr. Shi. Masyado bang protective ito para kay David? Mr. Shi, pwede bang? Tumingin si Zhu Jishan kay Mr. Shi na nalilito at gustong itanong kay Mr. Shi kung paano ito haharapin. Ngunit bago matapos ang mga salita, agad na lumingon sa kanya ang mga mata ni Mr. Shi, kamahalan sa kanyang mga mata, sa sobrang takot na agad na napapikit si Zhu Jishan. Sabi ko umpisahan mo na ang pagpupulong at iba pang bagay ang aayusin mamaya. Kung sino man ang hindi kumbinsido, maaari na silang umalis. Si Mr. napakagaan ng tono ni Shi, ngunit ang lahat ng nakikinig ay tensyonado. Sino ang maglakas loob na umalis? Nang makitang walang nagsasalita, dahan-daang nagpatuloy si Mr. Shi, inimbitahan ko lang kayong lahat dito sa pagkakataong ito para pag-usapan ang muling pagkabuhay ng mga masasamang magsasaka. Kamakailan, ilang mga lugar ang nag-ulat na may mga taong nakaitim na gumagamit ng teknolohiyang lumalamon ng espiritu upang lumunin ang kakanyahan ng ibang tao upang tulungan ang kanilang sarili na umunlad. Ngayong maliwanag na ang mga masasamang magsasaka, sa palagay ko ang iyong malalaking pamilya ay may responsibilidad at tungkulin na puksain ang mga masasamang magsasaka na ito. Ang isa pang bagay ay ang malalaking sekta at pamilya ay kailangang maging mapagbantay. Nang matapos magsalita si Mr. Shi, nagkakagulo ang maraming tao. At ang ilang mga tao ay may mga kalmadong ekspresyon dahil alam na ng mga taong ito ang tungkol dito. Kaya lang hindi pa nakakarating sa Kyoto Martial World ang mga masasamang cultivator na iyon. Mr. Shi, nakilala na ba ang pagkakakilanlan nitong mga lalaking nakasuot ng itim na biglang sumulpot? May nagtanong kay Mr. Shi. Si Mr. umiling si Shi, tiningnan ko ito, ang mga taong ito ay napakalakas, at ang ilang mga martial arts masters ay hindi pinaligtas. Matapos marinig ito, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng ilang tao. Pagkatapos ng lahat, ang mga Panginoon ng Wazong ay hindi makatakas mula sa pagkakahawak ng mga itim na lalaking ito. Hindi ba nanganganib ang maliliit na pamilya? Hindi lahat ng pamilya ng sekta ay Panginoon tulad ni Wazong at Wao. Mr. Shi, sa tingin mo ba ang mga lalaking nakaitim na ito ay sinapian ng mga masasamang espiritu? Dapat alam mo na sa digmaan maraming taon na ang nakalipas, ang mga masasamang cultivator master na iyon ay muntik ng mapatay. Sa loob lamang ng ilang taon, ang masasamang magsasaka na ito ay biglang lumitaw, na parang kakaiba.
Posible ba na ang ilang martial arts masters ay sinapian ng masasamang espiritu at kinokontrol ang kanilang mga function ng katawan? Nagsimulang magsuri si Zhu Jishan. Kabanata 1331. Agad na tinanggap ng maraming tao ang pagsusuri ni Zhu Jishan. Kung tutuusin, napakalakas ng magic skills ni Exishu, at alam din niya ang sorcery, kaya mas malakas siya sa pagkontrol sa isip at katawan ng mga tao. Tama ka. Napaka-posible. Kahit na marami tayong napatay na masasamang magsasaka noon, napakatalino ng mga masasamang magsasaka na iyon. Maraming itinago ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan. Ngayon sila ay lumilitaw at ikinakabit ang kanilang mga sarili sa mga katawan ng ibang tao. Ito ay posible. Si Mr. Tumango si Shi, sang-ayon sa pahayag ni Zhu Jishan. Ang isa pang bagay ay ang ilang mga ordinaryong tao, pagkatapos nasapian ng masasamang espiritu, ay biglang nagiging mas malakas, uhaw sa dugo, at may kakayahang lumamon, at maaari din silang mag-evolve sa pamamagitan ng pagsipsip sa asensya ng iba. At kabilang sa mga taong ito dito ay ang mga taong dati ay hindi kilala, ngunit biglang naging makapangyarihan at maaari ding lumunok. Nang matapos magsalita si Zhu Jishan, nagulat ang lahat at gustong malaman kung sino sa kanila ang ganoong tao. Pagkatapos ng lahat, ang mga detalye ni David ay hindi alam ng lahat. Sa pinuno ng Hope Alliance, sino ang sinasabi mo? Mayroon bang masamang magsasaka sa atin? May nagtanong kay Zhu Jishan. Itinuro ni Zhu Jishan ang detalyadong impormasyon ni David, maaaring tingnan ng lahat ang mga material na ito at natural na mauunawaan. Napatingin ang lahat sa impormasyon ni David at gulat na napatingin kay David. Sa sandaling ito, mukhang kalmado si David habang nakatingin sa lahat. Dahil alam niyang hindi siya sinapian ng masamang espiritu, lalo pa ng masamang magsasaka. Dapat malaman ng lahat na ang taong ito ay si David, na nakarating sa Marquee Realm sa loob lamang ng ilang buwan. Paano magkakaroon ng ganoong talentong tao? Tumingin si Zhu Jishan kay David ng malamig at pagkatapos ay sinabi. Talented lang ako. Nagseselos ka ba? Nagseselos ka. Kung may talent ka, mapapabuti mo ang iyong lakas sa loob ng ilang buwan. Kung hindi mo kaya ang sarili mo, masasabi mong hindi kaya ng iba. Hindi ko talaga alam kung paano ka tinuruan ng nanay mo. Sabi ni David kay Zhu Jishan na may mapaglarong ekspresyon sa mukha. Bastos ka, ikaw. Nang marinig ito ni Zhu Jishan, agad siyang nagalit. Gayunpaman, sa presensya ni Shi, napigilan lamang ni Zhu Jishan ang kanyang galit at hindi ito nailabas. Kahit talentado ka, paano mo maipapaliwanag ang pamamaraan ng paglunok? Huwag mong isipin na kapag nilunok mo ang kakayahan ng ibang tao, walang makakapansin. Nagtanong si Zhu Jishan tungkol kay David. Bakit ko ipapaliwanag sa'yo? Bukod sa mga masasamang magsasaka, marami pang exercise na nakaka-absorb ng kakayahan ng ibang tao, pero hindi mo kaya. Tumingin si David kay Zhu Jishan at sinabi. Nagtatalo ka lang, halatang masamang espiritu kang lumulusob sa katawan mo. Simula nang dumating ka sa Kyoto, naging kaldero ng lugaw ang buong mundo ng martial arts natin sa Kyoto. Ngayon, aalisin na natin ang iyong masamang magsasaka sa Kyoto Martial Arts World. Malamig na sumengot si Zhu Jishan, isang nakamamatay na aura sa kanyang katawan. Napatitig din ang iba kay David, basta gumawa ng galaw si Zhu Jishan, lahat sila ay nagkukumpulan. Si Dong Likan, na nasa likod ni David, ay nagulat at nalito, Mr. Chen, ikaw. Hindi rin alam ni Dong Likan kung kalto si David o hindi. Bumalik si David kay Dong Likan na may bahagyang ngiti, sa tingin mo ba ay masamang magsasaka ako? Tumingin si Dong Likan kay David at natahimik sandali, habang sinabi ni Dong Jiahao, naniniwala ako, kapatid na David, hinding-hindi siya magiging masamang magsasaka. Kahit na siya ay isang masamang magsasaka, siya ay 100 beses na mas malakas kaysa sa mga taong sikat at banal. Ang mga salita ni Dong Jiahao ay lubhang nakasakit ng damdamin ng maraming tao. Sa mundo ng martial arts ngayon, kung saan may pagkakaiba sa pagitan ng katwiran at kasamaan, ang ilan ay sikat at disente, alang-alang sa tagumpay at kapangyarihan, ang kanilang ginagawa ay higit na kasuklam-suklam kaysa sa mga nagtatanim ng kasamaan. Tense ang atmosphere sa venue. Napakalinaw sa tahimik at mapanlinlang na kapaligiran ang tense na tibok ng puso at ang patuloy na paghinga ng 12-dosenang tao. Kabanata 1332. Hindi siya masamang magsasaka. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Mr. Shi. Ang mga salita ni Mr. Shi ay nagpapatunay na direktang hinubad ni David ang sombrero ng masamang magsasaka na ikinabot ni Zhu Jishan. Mr. Shi,
Paano pinatunayan ni David na hindi siya masamang magsasaka? Naglakas loob si Sujishan na tanungin si Mr. Shi. Dahil sa harap ko walang masamang espiritu ang makakatakas sa aking paningin. Nang matapos magsalita si Mr. Shi, bahagya niyang iwinagayway ang palad niya. May nakita akong puti at malambot na liwanag na agad na tumakip kay David. Agad na naramdaman ni David ang sobrang komportable, tulad ng sa isang mainit na bukal. Ang grupong ito ng puting liwanag ay nakapalibot kay David, patuloy na napapalibutan at sa wakas ay dahan-daang naglaho. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ng lahat na magtaka, dahil natitiyak nilang hindi sinapian ng masasamang espiritu si David. At naupo si Sujishan sa upuan. Sa puntong ito, siguradong hindi sinapian ng masasamang espiritu si David, salamat sa mga pamamaraan ni Mr. Shi, nakita na nilang lahat, kung talagang sinapian ito ng masasamang espiritu, sa malambot na liwanag na ito, tiyak na gagana. Ngunit dahil si David ay hindi sinapian ng masasamang espiritu, paano kaya mabilis na lumago ang kanyang kapangyarihan? Hindi ito naintindihan ni Sujishan, at hindi niya ito naiintindihan, ngunit si Long Jingguo na nakaupo sa gilid ay tahimik at tumingin kay David ng may labis na interes. Ang pangangatawan ni David at ang mga pagsasanay na ginawa ni David ay eksaktong gusto niya. Okay, that's the end of the day. Pansinin niyo pa, pag nakita niyo ang kinaroroonan ng lalaking nakaitim, ay report niyo agad. Ikinaway ni Mr. Shi ang kanyang kamay, at ang pinakadakilang pagpupulong sa kasaysayan ay natapos ng napakabilis. Maraming mga aristokratikong sekta ang nalilito sa kanilang mga mukha. Hindi nila namalayan na kung ang mga lalaking nakaitim lang ang pinag-uusapan ni Mr. Shi ay maaari na siyang mag-announce, kaya bakit mo sila pinag-uusapan? Napakabilis ba ng pagpupulong na ito? Natigilan man ang lahat, walang naglakas loob na tanungin si Mr. Shi, kaya tumayo na lang sila at umalis. Sa kabilang banda, nagbago ang mukha ni Sujishan, at sa wakas ay nagngangalit siya at tumingin kay Mr. Shi at sinabing, Mr. Shi, kung patayin ako ni David sa Martial Arts Association sa venue, dapat niya akong bigyan ng pagpapaliwanag. Nang makitang hamanin na ni Sujishan si Mr. Shi, ang iba ay tumingin sa kanya ng nagtataka. At alam mismo ni Sujishan na ngayon lang niya ito magagawa, kung hindi ay mawawala ang kanyang buhay. Malamig na tiningnan ni Mr. Shi si Sujishan at pagkatapos ay sinabi, paano ko ito ipapaliwanag sa iyo? Gusto mo bang gawin din ito sa lugar na ito? Nakatingin sa malamig na mga mata ni Mr. Shi, nagmamadaling ibinaba ni Sujishan ang kanyang ulo, don't you dare. Hoy, kung hindi ka maglakas loob, lumabas ka. Si Mr. Malamig na ngumuso si Shi, sabi ko ako na ang bahala, at talagang aasikasuhin ko. Nanginginig si Sujishan, pagkatapos ay tumingin ng masama kay David at nagmamadaling kinuha ang mga tao mula sa Martial Dao Alliance at umalis sa Dharma Protector Pavilion. Matapos ilabas ni Sujishan ang mga tao, tumingin si Mr. Shi kay David at sinabing may malamig na mukha, David, masyado ka bang matapang para maglakas loob na pumatay sa pinangyarihan? Sa tingin mo wala akong lakas ng loob na gawin sayo? O sa tingin mo ba nakakamangha ka? Si Mr. bumuhos ang hininga ni Shi, na natakot kay Dong Liken at Dong Jiahao sa likuran ni David na manginig, habang si David ay hindi nagbago ang kanyang mukha. Mr. Shi, hindi ba ito ang gusto mong makita? Nakangiting sabi ni David. Natigilan sandali si Mr. Shi at tumingin kay David, anong ibig mong sabihin? Matagal na hindi dumating si Mr. Shi, hindi ba gusto niya lang naguluhin ko ang lugar pagkatapos akong iwan ng ganoon katagal? Kapag maputik ang tubig, maaaring lumabas ang isda. Hindi ba ito ang gusto ni Mr. Shi? Walang pakialam na sabi ni David. Hahaha, ikaw anak. Tumawa si Mr. Shi at agad na nawala ang lamig sa kanyang mukha, pero kung guguluhin mo ang tubig, ikaw na mismo ang makakaintindi nito, lumabas ng Dharma Protector Pavilion, wala akong pakialam sa buhay mo o kamatayan. Kabanata 1333. Saglit na natigilan si David sa sinabi ni Mr. Shi na para bang pinaglalaroan. Nang makitang ganoon si David, nagpatuloy si Mr. Shi, gusto mo pa bang pagpalain sa buong buhay mo? Nang marinig ito, umiling si David, kahit na hindi ko nagawang hamanin ang mga talento ng buong Kyoto Martial Arts World, hindi ganoon kadali para sa kanila na patayin ako. Ang mukha ni David ay kalmado, kahit na si Sujishan ay nakatayo sa labas ng lambat, si David ay may kumpiyansa na makatakas, at ang kanyang kumpiyansa ay kasalukuyang hawak ang universo na bilog sa kanyang kamay. Ngumiti si Mr. Shi, hindi nagsalita, ngunit tumayo at umalis.
Naglalakad palabas ng Protectorate Pavilion, hindi umalis si Zhu Jishan kasama ang mga tao ng Martial Dao Alliance. Nang makitang lumabas si Mr. Shi, nagmamadaling sumulong si Zhu Jishan. Mr. Shi, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa David na iyon. Tanong ni Zhu Jishan kay Ji. Shi. Tapos pinapatay ni David ang isang tao sa Martial Arts Federation, tapos papatayin mo siya. Wala akong pakialam sa mga hinaing sa pagitan nyo. Mahinang sabi ni Mr. Shi. Ang mga salita ni Mr. Shi ay nagpatigil kay Zhu Jishan saglit, ngunit pagkatapos ay natuwa siya. Kung gusto ni Mr. Shi na pabayaan ito, hindi siguradong mamamatay si David. Nang nasa malayo na si Mr. Shi, malamig na tumingin si Zhu Jishan sa pintuan ng Protectorate Pavilion. David, lumabas ka at mamatay. Galit na sigaw ni Zhu Jishan, at ang buong Dharma Protector Pavilion ay nag-buzz. Kitang-kita ni David sa loob. Tumingin si Dong Liken kay Dong Jahao sa tabi niya, Jahao, lumabas ka at ilipat ang mga kamay ng pamilya Dong at paalisin si Mr. Chen. Nais ni Dong Liken na gamitin ang buhay ng lahat sa pamilya Dong para bigyang daan si David. Ngunit sino ang nakakaalam, ikinawin ni David ang kanyang kamay, ayaw mong madamay sa bagay na ito, ako mismo ang hahawak nito, kung gagawin mo, ito ay mas makakaabala sa akin. Mr. Chen? Ngunit may 12-12 ng mga tao sa Martial Arts Association, at lahat sila ay makapangyarihan, lalo na si Zhu Jishan, na ang lakas ay mas hindi maarak. Napakadelikado para sa iyo na lumabas ng ganito. Hinikayat ni Dong Liken si David. Huwag kang mag-alala, nasusukat ako. Mukha namang confident si David, ngumiti ng bahagya, saka tumayo at naglakad palabas. Nagmamadaling sumunod sina Dong Liken at Dong Jahao sa likuran ni David. Nagdala rin si Zhao Wuqi ng maraming tao upang sundan, ngunit ang lakas ng mga taong ito ay napakalayo sa Martial Dao Alliance, kahit na sumunod sila, sila ay mga tao lamang na pumupuri. Nang lumabas si David sa Dharma Protector Pavilion, pinalibutan ng 12-12 ng tao si David sa isang iglap, at lahat sila ay nagpakita ng kanilang hininga. David, I didn't expect you to really dare to come out now. Mr. Shi doesn't care about you, mayabang ka pa yata. Nakangiting tumingin si Zhu Jishan kay David. Stop talking nonsense. Come if you want to do it. Let everyone see. Napakaraming tao sa Martial Arts Association mo, para mas mabuli mo ito. Tumingin si David sa paligid at sinabing, ang layunin namin ay patayin ka, kaya ano ang maaari naming gawin upang mabawasan ang nakakainis. Alam ni Zhu Jishan na sinadya ni David na i-provoke ang kanyang sarili ng ganito, at gusto siyang lumaban ng mag-isa. Ngunit si Zhu Jishan ay hindi tanga, hindi niya bibigyan si David ng pagkakataong ito. Nang makita ito, alam ni David na hindi maiiwasan ang digmaan, kaya isang gintong liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang mga patong ng kaliskis ay nagsimulang lumitaw sa matigas na laman, at ang paghinga ng katawan ay nakikita rin sa oras na ito. Ang mga kamao ni David ay kumikinang din ng gintong liwanag, at ang kapangyarihan ng dragon ay pinakilos sa sukdulan nito. Kaagad pagkatapos, pinalo ni David ang kanyang kamao kay Zhu Jishan, at ang nakakatakot na puwersa ng kamao ay tumungo patungo kay Zhu Jishan sa bilis ng pagsira sa mga patay. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhu Jishan, at diretsyong kumislap ang kanyang katawan. Nakatakas si Zhu Jishan, ngunit nagdusa ang mga nasa likod niya. Boom! Isang malakas na putok lamang ang naganap, at isang malalim na hukay ang agad na lumitaw sa likuran nila, at isang dosenang tao ang natamba ng direkta sa impact. Gawin mo! Galit na sigaw ni Zhu Jishan, at 12-12 ng mga tao mula sa Martial Arts Alliance ang sumugod kay David na may dalang iba't ibang armas. Kabanata 1334. Isang serye ng mga diskarte ang tumama sa katawan ni David at nagbunga ng matalim na tunog. Si David ay umasa sa kanyang walang sira na gininto ang katawan upang mapaglabanan ang mga pag-atake ng mga lalaking ito. Namumula ang mga mata ng buong tao, at sumigaw siya, ngayon ay papatayin ko kayong lahat ng masaya. Nagkaroon ng dagindong, na sinundan ng isang pagkabigla, isang puwersa na kumalat mula sa lupa, at pagkatapos ay lumipad ang mga tao sa lakas ng puwersang ito. May mga mahihina pa na diretsyong nabigla at duguan hanggang sa mamatay. Kaagad pagkatapos noon, sumuntok si David at agad na tumama sa dibdib ng kalahating hakbang na malakas na wow na sumugod. Nang makitang galit na galit si David, desperado na lang siya at medyo nahiya. Ang tagahuli ng Diablo. May biglang bumaril, at hindi mabilang na mga anino ng kuko ang lumitaw sa isang iglap, at pagkatapos ay mahigpit nilang pinisil ang mga paa ni David.
Kaagad pagkatapos, isa pang silk thread ang dumating mula sa bawat direksyon, na bumabalot kay David na parang zombie. Maraming mga tao ang tumawag sa kanilang panloob na lakas, at ang seda ay naging mas mahigpit, at ito ay kumikinang sa liwanag. Napigilan si David, at kaagad na hindi mabilang na mga sandata ang tumusok sa katawan ni David. Nakita ni na Dong Liken at Zhao Wuqi ang eksenang ito, at lahat sila ay nag-alala. At si Zhu Jishan ay may ngiti sa kanyang mukha, si David ay dapat mamatay ngayon. Kulog-kulog. Nagkaroon ng tunog ng pagbangga ng bakal, at ang lahat ng sandata ay nabasag sa isang iglap, at ang seda sa katawan ni David ay nabasag din. Nakita ko ang buong katawan ni David na kumikislap na may gintong liwanag, at ang mga kaliski sa kanyang katawan ay nahulog sa lupa na parang patak ng ulan at agad na nawala. Ang pag-atake ng mga taong iyon ngayon, bagamat hindi ito nakapinsala kay David, ay nabasag ang hindi masisirang gininto ang katawan ni David. Sa sandaling ito, ang mga kalamnan ni David ay naninigas, at ang kanyang matigas na katawan ay kumikinang sa liwanag. Pumunta ka sa H3L. Galit na sigaw ni David at saka sumugod palabas. Isang dagindong ng dragon ang narinig, at nakita kong inilabas ni David ang kanyang kamao, at ang kapangyarihan ng kamao ay naging isang gintong dragon, na agad na nilamon ang lalaking naghagis ng mahiwagang kamay. Kaagad pagkatapos nyon, gumawa ng isa pang suntok si David at binawian ng buhay ang isa pang tao. Pinalibutan si David ng 10 tao, at sunod-sunod na pinatay ni David ang ilang tao. Nanlamig ang mukha ni Zhu Jishan, at pagkatapos sumigaw ng galit, tumalon siya at sinampal si David. Mukhang siya na mismo ang gagawa ngayon, kung hindi, kahit na mapatay si David, ang Martial Arts Alliance ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Nang makita ng lahat na nagsimula na si Zhu Jishan, umatras din sila. Kinailangan lamang ni Zhu Jishan upang ganap na mahawakan si David. Binati siya ni David gamit ang kanyang palad, at isang nakakatakot na enerhiya ang kumalat sa paligid, at ang katawan ni David ay umatras ng ilang hakbang ng sunod-sunod. Nang makitang ibinalik ni David ang kanyang palad, lumakas ng husto ang kumpiyansa ni Zhu Jishan, at pagkatapos ay nagpatawag siya ng magic weapon at binaril si David. Isang delikadong aura ang agad na bumalot kay David. Hindi inaasahan ni David na si Zhu Jishan ay talagang may magic weapon na may kapangyarihan ng Great Marquis. Mukhang napakaraming resources ng Martial Arts Federation na ito. Boom! Isang kakilakilabot na puwersa ang bumbero kay David, at si David ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinira ito sa isang marahas na suntok. Pagkatapos ng isang malakas na putok, isang malalim na hukay ang sumabog sa lugar. Lumipad si David at bumagsak ng husto sa lupa, ngunit nakabangon kaagad. Si Zhu Jishan ay tumingin kay David na hindi makapaniwala, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Wala ng proteksyon si David ng isang hindi masisirang gininto ang katawan, kaya ba niyang labanan ang kapangyarihan ng dakilang marquis na umaasa lamang sa laman. Ang dahilan kung bakit kinuha ni Zhu Jishan ang magic weapon ay para patayin si David sa isang hit. Dapat mong malaman na ang mahiwagang tool na ito ay napakahalaga, at ang bawat paggamit ay magdudulot ng hindi maibabalik na pinsala. Kapag ang pinsala ay umabot sa isang tiyak na antas, ang mahiwagang tool na ito ay ganap na walang silbi. Dumadagindong din ang mga laman loob ni David, bagamat hindi naman nasugatan si David sa ibabaw, ngunit sa ngayon ay matagal nang nababagabag ang paghinga ni David. Tiniis ito ni David at hindi hinayaan na makita ito ng iba, at sinabing may malamig na ngiti, kahit na maglabas ka ng mahiwagang sandata, ano ang magagawa mo sa akin? Kabanata 1337. Hindi ba si Mr. Shi ang nasa likod ni David? How dare the Kyoto Martial Arts Federation be so blatant this time? Sino ang nakakaalam, baka si Mr. Shi ay walang pakialam sa kanya, at ngayon si David ay hindi makatakas. Maghintay para sa isang magandang palabas, ang Kyoto Martial Arts Alliance ay naglabas ng balita, sa palagay ko ay walang pamilya ng sekta ang nang-ahas na kunin ito kay David. Si David ay patuloy na pinag-uusapan sa forum, ngunit sa ngayon ay hindi pa alam ni David ang tungkol dito. Nang makatakas siya mula sa kabisera, pumunta siya hanggang sa timog at dumiretso sa Red Lotus Palace. Ngunit hindi alam ni David na may isang taong napakabilis at patungo sa Red Lotus Palace. Mas nauna daw siyang dumating kaysa kay David. Papunta na si David, at lagi niyang inaalala si Sonya sa kanyang puso. Sa mundong ito kung saan iginagalang ang lakas, palaging nadama ni David na ang kanyang kapangyarihan ay lumago ng napakabagal.
Bagamat sa mata ng iba, ang rate ng paglago ni David ay napakatagal na, ngunit si David mismo ay hindi nasisiyahan. At sa pagkakataong ito, malinaw ding napagtanto ni David na ang mundo ng martial arts ay hindi maintindihan. Maging ito ay isang sekta na pamilya o isang martial arts federation, tila sa likod ng mga taong ito o pamilya ay may mga hindi nakikitang malalaking kamay na kumokontrol sa lahat. Nakahanap si David ng isang malaking puno at nagpahinga. Tumingin siya sa malawak na kalangitan sa kalangitan, at siya mismo ay nahulog sa isang walang katapusang panaginip. Kung ako ay tunay na magiging isang immortal, maaari ba akong pumunta ng direkta sa Heavenly Palace? Ngunit habang iniisip ito ni David, biglang may ilang malupit na hininga na patuloy na lumalapit kay David. Naramdaman agad ito ni David, at bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Ang lakas ng mga hiningang ito ay higit pa sa lakas ni Marky Wu, na nagpaparamdam kay David ng pressure. Paano ako nahanap ng mga martial arts alliance na ito? Puno ng kalituhan si David, nakatakas na yata hanggang ngayon, paano pa siya mahahanap ng mga taga-martial arts alliance? Bago pa niya maisip iyon ay agad na tumayo si David at mabilis na umalis. Di nagtagal pagkaalis ni David, pinangunahan ni Zhu Jishan ang isang tao upang habulin siya rito. Tumayo si Zhu Jishan kung saan nagpapahinga si David at tumingin sa malaking puno kung saan kasalukuyang nakasandal si David. Ang taong ito ay tumakbo ng napakabilis, ngayon ay maglalaro ako ng larong pusa at daga at kalokohan siya. Malamig na bumantong hininga si Zhu Jishan, pagkatapos ay inakay ang mga tao na magpatuloy sa paghabol sa direksyon na tinakasan ni David. Buong lakas na tumakbo si David, patuloy na iniisip sa kanyang isipan kung paano natagpuan ng mga taong ito mula sa Martial Arts Alliance ang kanilang mga sarili. Kung ito ay hinahabol ng hininga, ito ay malinaw na imposible. Nakatakas na si David hanggang ngayon, paano pa siya ma-detect ng kanyang hininga? Sa sandaling ito, muling naramdaman ni David ang malupit na paghinga. Napakabilis. Kumunat ang noo ni David at humakbang. Kung ang Chenkun Circle ay hindi limitado sa paggamit at hindi maaaring gamitin ng madalas, ginamit ni David ang Chenkun Circle upang makatakas muli. Mahigpit siyang hinabol ni Zhu Jishan at ng iba pa, hindi nang ahas na mag-relax kahit kaunti. Alam ni Zhu Jishan na sa pagkakataong ito ay hindi namatay si David, ngunit namatay siya. Masyadong baluktot ang mga taong ito, hinabol nila hanggang ngayon at hinahabol pa rin nila. Hindi maintindihan ni David kung bakit parang hindi sumuko ang Martial Arts Alliance kung hindi ito umabot sa kanya sa pagkakataong ito. Itinago ni David ang hininga sa kanyang katawan upang hindi siya mapansin ng iba at saka kumalat ang kanyang kamalayan sa paligid upang tingnan kung may panganib sa kanyang paligid. Mabilis na umiba ng direksyon si David nang mapansin niyang walang nakaharang sa harapan. Sa pagkakataong ito ay walang hininga, at nakahinga siya ng maluwag. Hindi inakala ni David na mahuhuli siya ng mga taong ito. Hinabol ni Zhu Jishan ang pagbabago ng direksyon ni David, biglang huminto, at bahagyang sumimangot, na para bang may naramdaman siya, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napasimangot si Zhu Jishan. Ang batang ito ay nagtatago ng kanyang hininga. Nagmura si Zhu Jishan, at muli na lang siyang makabawi. Kabanata 1338. Nang masunog ang tracing talisman sa kamay ni Zhu Jishan, muling lumitaw ang kinaroroonan ni David. Nang makitang talagang nagbago ng direksyon si David, malamig na ngumiti si Zhu Jishan, pinaglalaroan ko pa rin ang kalokohan na ito sa akin, ayaw kong kunin ang mga palad ngayon. Pagkatapos magsalita, pinangunahan ni Zhu Jishan ang mga tao upang habulin muli si David. Matapos tumakbo sa malayo, si David ay nagsimulang umupo upang mabawi ang kanyang lakas. Pakiramdam niya ay hindi dapat mahuli ang mga tao ng Martial Arts Alliance sa pagkakataong ito. Ngunit maya-maya lang pagkaupo ni David, ilang pamilyar na paghinga ang muling bumantong hininga, na naging dahilan para biglang naging marahas si David. Hindi pa tapos. Pagtayo pa lang ni David, may 4 na figurang nakapalibot kay David. Malamig na tiningnan ni Zhu Jishan si David, maaari kang makatakas, ngunit kahit gaano ka pa makatakas, hindi ka makakatakas sa aking palad. I'm running away from your mother, ayoko lang makipaglaro sayo, sa tingin mo ba natatakot ako sayo sa Martial Arts Association? Isang grupo ng mga banal na lalaki na nakikipagtulungan sa mga masasamang magsasaka, karapat-dapat ka rin bang maging pinuno ng Martial Arts Alliance? Katulad mo, ang iyong mga magulang ay may mga espiritu sa langit, at sila ay nahihiya para sa iyo. Hinabol sa lahat ng paraan, galit na galit si David kaya inilabas niya ang galit kay Zhu Jishan.
Natigilan si Zhu Jishan sa panunumbat ni David. Hindi pa siya nakatagpo ng katulad nito. Dapat mong malaman na si David ay isa na ring marquis. Paano magiging parang uhog ang isang master ng kapangyarihang ito? Nang makita ang nalilitong tingin ni Zhu Jishan, muling sinabi ni David, hayaan mo ang iyong ina na gawin ito ng mabilis, hindi ako natatakot sa iyo, sama-sama kayong babangon. Lalong naging malungkot ang mukha ni Zhu Jishan, at kumalat ang nakamamatay na aura mula sa kanyang katawan. Kahit na ang lalaki mula sa Abalang Martial Arts Association na dinala niya ay naramdaman ang pamatay na aura ni Zhu Jishan at hindi niya maiwasang manginig. Anak, kung hindi kita punatin ngayon, hindi ako ang pinuno ng unyon. Umungol si Zhu Jishan, at sumabog ang nakakatakot na aura sa kanyang katawan. Ang katawan ni David ay ginto rin, at ang mga gintong kaliskis ay nakatikip sa katawan ni David. Bago pa makapag-react si Zhu Jishan, binaril ni David si Zhu Jishan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Zhu Jishan, at itinulak niya ang kanyang palad pasulong, at isang puting liwanag ang biglang namuo sa kanyang harapan. Ang puting liwanag na ito ay isang hadlang na humahadlang kay Zhu Jishan. Naghagis ng suntok si David, at nabasag ang pader sa harap ni Zhu Jishan, at nahawakan ni Zhu Jishan ang kamao ni David nang bumitaw ang suntok ni David. Bahagyang nagulat si David, kahit na ang harang na kanina lang ay nagdulot ng malaking lakas na pinakawalan mula sa suntok ni David, ang lakas pa rin ng suntok na ito ay nakakahati ng mga bundok at bato. Gayunpaman, direktang nahawakan ni Zhu Jishan ang kamao ni David gamit ang isang kamay, kaya't hindi makakilos si David. Ang lakas na ito ay hindi maihahambing sa ordinaryong Wao. Ang lakas ni Zhu Jishan ay mas malakas kaysa kay Ning Dahay, at nagdala rin si Zhu Jishan ng ilang subordinate. Alam ni David na halos imposible para sa kanya na manalo ngayon. Kakahanap lang niya at muntik na siyang tumakbo palayo. Hayaan mo. Things beyond your control? Act in front of me? Medyo mahiyain ka pa. Nang matapos magsalita si Zhu Jishan, agad na tumama ang kabilang palad sa dibdib ni David. Putok. Ang katawan ni David ay binaril upang lumipad palabas sa isang iglap, at matapos bumangga sa maraming puno, tumigil ang katawan ni David. Ang palad na ito ang naging sanhi ng pagkalaglag ng maraming kaliskis sa dibdib ni David, na nagpapakita ng kanyang matitigas na kalamnan. Si David ay walang pakialam sa kanila, ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin at muling sumugod kay Zhu Jishan. Nang makita ang desperadong saloobin ni David, si Zhu Jishan ay hindi lamang umiwas, ngunit tumingin kay David nang nakangiti. Tingnan ko kung gaano kalakas ang katawan mo. Nang matapos magsalita si Zhu Jishan, nagsimula ring tumaas ang aura sa kanyang katawan, at pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag ang buong tao at nabangga si David. Kabanata 1339. Bang bang bang. Ang dalawang tao ay patuloy na nagbanggaan ng ganito, at sa bawat oras na sila ay nagbangga, sila ay nagdulot ng spatial distortion at panginginig. Putok. Isa pang banggaan, nagkahiwalay ang katawan ng dalawang tao sa isa't isa. Matagal nang nagkapira-piraso ang undead na gininto ang katawan ni David, at may galos din ang kanyang makapangyarihang katawan. Mas duguan pa ang kamao ni David, at napaka-miserable ng itsura niya. Sa kabilang banda, walang gaanong galos ang katawan ni Zhu Jishan, ngunit nang kunin niya ang magic weapon ni Doho sa kanyang mga kamay, napansin niyang may mga bitik ang magic weapon. Nang mailabas si Zhu Jishan, ang mahiwagang sandata ay agad na naging mga tipak at nahulog sa lupa. Noon lang naintindihan ni David. Ngayon lang pala umaasa ang bundok ni Zuji sa kapangyarihan ng magic weapon para direktang sundan siya. Manluloko ka. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, at nagngagat ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Zhu Jishan. Manluloko. Kumaibot ang gilid ng bibig ni Zhu Jishan, hahaha, wala akong ipinangako sa iyo, bakit ako nanloko? Kung mayroon kang kakayahan, maaari mo ring ilabas ang iyong mahiwagang sandata, ngunit kahit anong gawin mo ngayon, dapat kang mamatay. Nagpasya si Zhu Jishan, dapat niyang patayin si David, kung hindi mamatay si David, mamamatay siya. Nang matapos magsalita si Zhu Jishan, muling binomba ng nakakatakot na puwersa ng kamao si David. Si David ngayon ay malubhang nasugatan, at si Zhu Jishan ay ganap na hindi pinansin si David. Nang makita ito, biglang inabot ni David at kinuha ang Dragon Slaying Sword, pagkatapos ay inilagay ang Dragon Slaying Sword sa kanyang dibdib. Kumalabog. Sa malutong na tunog, mabilis na umatras ang katawan ni David, at dalawang malalalim na marka ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa. At ang palso ni Zhu Jishan ay namamanhid, at malamig niyang tiningnan ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David.
Pinatatag ni David ang kanyang katawan, at ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Sa kabutihang palad, dali-dali niyang kinuha ang Dragon Slaying Sword para harangin ito para sa kanyang sarili. Kung hindi, kung tamaan lang siya ng suntok ni Zujishan, kahit hindi siya mamatay, natatakot siyang makapasok ito sa kanyang mga laman loob. 6 na internal organs din ang nasugatan. Kahit anong ilabas mo, hindi nito mailigtas ang buhay mo. Ang hininga ni Zujishan ay tumaas dito at pagkatapos ay sumugod patungo kay David. Sa pagtingin kay Zujishan na sumugod, si David ay hindi kumibo at tila may iniisip. Nang si Zujishan ay nasa harap niya, biglang inalis ni David ang Dragon Slaying Sword at pagkatapos ay isinabot ang kanyang dibdib sa harap ni Zujishan. Hindi alam ni Zujishan kung ano ang ibig sabihin ni David, ngunit hindi siya huminto, bagkus ay hinampas siya ng malakas sa dibdib ni David. Si David ay bumulwak ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang mga lamang loob ay halos mabasag, at ang kanyang katawan ay lumipad na parang saranggola sa isang putol na tali. Nang si David ay nasa himpapawid, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, biglang nagtaas ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang dantian, at pagkatapos ay tinitigin ang puno sa kanyang paanan at tumakbo sa malayo. Si David ay nasugatan at nakatakas sa tulong ng kapangyarihan ni Zujishan. Nang makitang tumalon si David para tumakbo palayo, hindi natarante si Zujishan, ngunit isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Nilinggan ni David ang kanyang ulo upang tingnan at nalaman na nakatingin sa kanya si Zujishan ngunit hindi siya hinahabol, na ikinalito ni David. Ngunit sa pagtataka ni David ay biglang parang may nataman ang kanyang katawan at diretsyong bumagsak sa lupa. Tiningnang mabuti ni David at nalaman niyang hindi niya alam kung kailan, ang mga lalaking dinala ni Zujishan ay naglagay na ng lambat sa paligid, at si David ay nahulog na lamang matapos matamaan ang ilaw na kurtina. Nang makita ang nalilitong hitsura ni David pagkatapos mahulog, tumawa si Zujishan ng malakas. Hahaha, hindi mo naman akalain na magkakaroon ka ngayon, di ba? Sabi ko na nga ba, hindi ka makakatakas ngayon. Last words, pwede kong ipasa sa girlfriend mo para sayo. Kapag wala nang silbi ang girlfriend mo, pwede ko siyang hayaan na pumunta sa ilalim ng lupa para sundan ka. Tumingin si Zujishan kay David ng mapanukso. Sa kanyang isip, si David ay ngayon ay isang piraso ng karne na kinatay sa isang cutting board at hindi siya makatakas. Kabanata 1340. Sumambulat ang mga ugat sa noo ni Zujishan. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang huling suntok ni David. Nang dahan-dahang tumingin si Zujishan sa hindi kalayuan, napansin niya na si David ay nakahiga sa lupa mag-isa at hindi kumikibo. Sa paglalakad ng mabagal, napansin ni Zujishan na nawala ng hininga si David at may galos ang buong katawan. Ang batang ito ay walang awa na gusto niyang mamatay ng magkasama sa huli. Tiningnan ni Zujishan ang katawan ni David at hindi sinasadyang nagmura. Gayunpaman, dahil patay na si David, nakahinga ng maluwag si Zujishan, at naipaliwanag din niya ito sa itaas. Nang tumalikod na si Zujishan at aalis na sana, bigla siyang huminto at parang may iniisip. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit kay David, dahan-dahang itinaas ang kanyang paa, at tinapik ng mariin ang dibdib ni David. Isang malaking butas ang agad na lumitaw sa dibdib ni David, at kitang-kita ang kanyang mga laman loob. Nang makita ito, kumbinsido si Zujishan na talagang patay na si David. Natatakot siyang mabuhay muli si David. Noong nakaraan, pinatay ni Ning Dahay si David at nagpakuha ng litrato, ngunit nabuhay muli si David. Natakot din si Zujishan na mabuhay muli si David pagkatapos umalis, kaya tinapakan niya ito. Nang makitang ganito ang lahat, kahit na dumating si Dalao Jingxia, imposibleng mailigtas siya, kaya umalis si Zujishan ng may kapayapaan ng isip. Sa Martial Arts Forum, ang balitang pinatay na naman si David. Huling na-ipost ni Ning Dahay at sa pagkakataong ito ay mula sa Martial Arts Alliance. Ang David na ito ay 2 beses na namatay at hindi ko alam kung siya ay talagang namatay sa oras na ito. Sa pagkakataong ito ay balita na inilathala ng Martial Arts Alliance. Sana ang leader ng alyansa mismo ang gumawa nito at hindi masama. Masyado namang baliw itong si David, pero gusto niyang i-provoke ang Martial Arts Alliance. Hindi ba ito nakikipag-date sa kamatayan? Tumigil si Mr. Shi sa pagsuporta kay David, papatayin siya kaagad, ito ang katotohanan. Nagkaroon ng maraming talakayan sa Martial Arts Forum, ngunit sa pagkakataong ito karamihan sa kanila ay nagpasya na maniwala sa Martial Arts Federation.
Pagkatapos ng lahat, lumabas ng personal si Zhu Jishan, at napakababa ng pagkakataong mabuhay si David. Muli, nang marinig ang balita ng pagkamatay ni David, ito man ay lambak ng kasamaan o lambak ng Diyos ng medisina, silang lahat ay nahulog sa matinding kalungkutan. Maging sina G. Rozzo at Red Lotus Palace ng Xiaomi ay tila nawala saglit. Hindi sila makapaniwala. Pinaghiwalay sila ni David kay Yin at Yang, ngunit nangako si David sa kanila na tiyak na babalik siya para makita sila. Sa panahong ito nakahiga si David sa masungit na burol at kagubatan. Pangatlong araw na noon, at napakadugo pa rin ng eksena. Ilang agila ang pumailang lang sa itaas, ang kanilang mga mata ay dumapo sa ilang katawan sa lupa. Matapos matukoy na walang panganib, ilang mga agila ang lumusob. Pagkatapos ay kinagat niya ang katawan ng ilang miyembro ng Martial Arts Alliance. At may isang agila na mabagal na naglalakad patungo kay David, nakatingin sa butas ng dugo sa dibdib ni David at sa mga nakalantad na lamang loob, akmang tututukan ito ng agila ng bamuka ang bibig. Ngunit sa sandaling ito, isang puting liwanag ang biglang kumislap sa katawan ni David. Ang biglaang puting liwanag na ito ay natakot kay Kotka at tumakbo palayo nang wala sa oras. Nang makita ang katawan ni David, ang laki ng palad ng nascent soul ay kumislap ng puting liwanag, at ang butas ng dugo ay kitang-kita sa dibdib ng nascent. Binalot ng puting liwanag si Yuan Ying at tuluyang binalot ang buong katawan ni David. Ang sugat sa katawan ni David ay gumaling sa bilis na nakikita ng hubad na mata, at maging ang mga nasirang panloob na organo ay tumubo muli. Hindi ko alam kung gaano katagal, biglang gumalaw ang kamay ni David, tapos dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Nakatingin sa madilim na kalangitan, nagpakawala ng mabigat na buntong hininga si David. Pagkatapos subukang bumangon, si David ay tumingin sa kanyang buo na katawan at sa wakas ay nagpakita ng isang ngiti. Hindi pa siya nakaranas ng pisikal na muling pagsilang. Nang magpas siya si David na mamatay kasama si Zhu Jishan, natakot siya na siya ay talagang mamatay. Pagkatapos ng lahat, ang immortalidad ni Yuan Ying ay immortal. Ito rin ay isang alamat. Totoo man iyon o hindi, hindi pa ito nasubok ni David. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakaramdam ng tiwala si David. Tumingin si David sa paligid at napansin na 3 lang ang katawan ng mga miyembro ng Martial Arts Association, at hindi niya nakita si Zhu Jishan. Tila hindi patay si Zhu Jishan. Malakas talaga ang matandang ito. Nagmura si David at saka sumugod patungo sa Red Lotus Palace. Hangganan sa timog kanluran, Wancheng. Bagaman ang maliit na bayan na ito ay hindi malaki, ito ay isang mahalagang bayan sa hangganan, at ang mga bundok at kagubatan dito ay siksik, at mayroong hindi mabilang na malalaking sekta at pamilya. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.